So yun guys, no, first, magandang buhay po Pilipinas, magandang buhay po Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo po. So for today's video mga ka-showing, and meron po tayong panonoorin na isang video po, no, na galing po ito sa teleradyo, no, serbisyo. Panoorin po natin itong kung ano po ang masasabi ng isang election lawyer, no, sa pinasa po ng second reading po ng Congress yung fixed term ng 6 years ng barangay election mga ka-showing. So pakinggan po natin mga ka-showing kung ano po ang kanyang masasabi, at kung mayroon po kayong masasabi, i-comment nyo lang po dyan sa baba mga ka-showing upang basahin po natin at malaman po natin ang inyong saloobin, no, kung ano po ang inyong reaction at komentaryo po doon kung makikita nyo po itong video na ito mga ka-showing. So kung gusto nyo po itong video na itong klaseng video na ito mga ka-showing, don't forget to like and share and subscribe mga ka-showing. So huwag natin patagalin pa, no? Panoorin natin itong video na ito mga ka-showing. Sila ay pwede lamang mag-fix, magtakda ng panahon ng panunungkulan, pero hindi nila kapangyarihan ang magpalawig ng panunungkulan ng mga elected officials. Na kanino po yun? Na kaninong poder po yun? Kung sakaling kinakailangan mag-extend ng termino ng mga nasa barangay, mga barangay officials? Walang may kapangyarihan noon. Dapat taong bayan ang mag-i-extend sa kanila kung sakaling mahalal na muli sila sa darating na halalan. Yan ay kapangyarihan ng nating tayo, ikaw, Johnson. Kapag hindi nila itinuloy ang December 2025 at mag-hold over, ay ba ina-appoint na lamang? Parang nag-a-appoint sila. Ang sabi nga ng ilang justices sa kaso ng Macalintal versus Comelec, yung postponement, in effect, legislative appointments, yung mga holdover. Kaya hindi dapat yan. Kaya tayong taong bayan, tayo magpahiwating ng ating pagtutol. At si President Marcos naman, kung sakaling manglalabas yan sa iyo, sana naman, yan ay ibito mo. Katulad ng sinasabi ni President Marcos na ibibito niya yung woke sex education bill sapagkat yun ay nakakatawa, kapaling, at saka ay talaga namang hindi karapat-dapat na ipatupad. Yan ay isang bagay na dapat natutulan natin, tayong mga taong bayan, napapanahon na para magpahiwatig ng pagtutol sa mga ganyang uri ng batas na tumatanggal ng ating karapatan na maghalal at saka nililin lang tayo sa mga batas na ganyan. At ang mga mag-a-aproba niyan, yan ang pag-aralan natin kung iboboto natin muli ang ganyang uri ng mga mambabatas na hindi nagpapahiwatig ng tunay na nilalaman ng isang batas. Attorney Romy Mac, in case po na, bagamat nasa second reading pa lang ngayon, lumusot sa second reading sa lower, in case na magtuloy-tuloy po siya, sino makikinabang at sinong talo? Ay, ang makikinabang lamang ay yung mga politiko. Dahil sa yan ay, siyempre, panghikayat nila. Yung mga incumbent, panghikayat yan sa mga barangay na pagka kami nanalo, abay, i-extend namin ang term of office ninyo. Kapag kami nagawa namin, ay dapat naman i-extend din nyo kami. Sinabi ko nung kaya sa Korte Suprema nung sa Macalintal versus Comelec, tinanong din ako ng Korte Suprema, anong dahilan, attorney, at sa tingin mo, panay ang extension, panay postponement? Kasi kako yung mga political promises, mga pangako yan ng mga kandidato ng mga mambabatas sa mga barangay officials. Kaya ako'y nananawagan sa kanila at nananawagan ng Pangulo, huwag natin gawing politika ang bagay na may kinalaman sa karapatan nating mga mamamayan na maghalal ng ating mga opisyal. Alam mo, panahon na Johnson, tayo mga taong bayan, magising naman tayo. Matuto naman tayo sa mga ganitong uri ng mga batas na hindi natin dapat sinusuportahan. Attorney? At para magising din yung mga mambabatas na yan na hindi tayo yung pwedeng malinlang ng ganun-ganun lamang. Attorney, hindi ho ba po pwedeng gamitin na natin in case po na halimbawang umabot ho sa pagpirma ng presidente or malapit ng pirmahan ng presidente yung panukalang batas na ere, hindi ba pwedeng gamitin na lamang natin yung naging ruling ng Supreme Court dun sa binabanggit
binabanggit mong Makalintal versus COMELEC? Or kinakailangan mag-file ulit ng separate petition? Well, magpapile dapat ng separate petition ang sino man na talagang concerned citizen, at na iyan ay muling tutulan. At sana naman pag iniharap ay aksyonan kaagad ng ating Korte Suprema. Pero alam mo, Johnson, ako palagay ko kung ang taong bayan lamang magkakaisa na ipahiwatig ang pagtutol sa kanyang uri ng batas, palagay ko hindi pirmahan ni President Marcos yan. Kaya naman si President Marcos napaka-considerate niyan, at alam naman natin na yan talagang gagawin niya. Pag napag-aralan niya mabuti, na hindi ito karapat-dapat. Kasi yan, matatandaan ninyo, yung unang-unang batas na pinirmahan ni President Bongbong Marcos ay yung postponement noong 2022 election. At ayun ay declared unconstitutional ng ating Korte Suprema. Nakakahiya na unang batas ng Pangulo ay paglabag sa saligang batas. Ay, kung hindi gagawin pa rin, ay labag din sa saligang batas ang gagawin iyan ng ating mambabatas. Kasi sa mga sponsorship speech nila, wala naman doon yung guidelines na sinabi ng Supreme Court kung kailan pwedeng mapostpone ang isang eleksyon. So, kung walang government interest, kung walang panganib sa ating mga mamamayan, ay hindi dapat basta pinupostpone ang halalan kasi yan ay sumisikil sa karapatan ng taong bayan na maghalal ang ating mga pamambabatas o ng ating bansa. Hindi po issue sa inyo kung 3 taon man ang termino ng barangay officials o 6 na taon. Ang issue po sa inyo dapat matuloy ang 2025 scheduled election. Yes, kailangan lang matuloy ang 2025 at yung mahahalal, yun ang siguro pwedeng pa may bagong batas tungkol doon. Prospective, sabi nga ng Supreme Court, ng mga ilang justices, prospective ang application ng mga batas na may extension o postponement ng barangay election. Hindi yung current, incumbent. Hindi pwede sa incumbent yan. Kasi holdover, yan the appointment actually. That is actually a legislative appointment, sabi nga ng ilang mga justices. At yan hindi pinapayagan ng saligang batas sapagkat ang mga barangay officials ay elected officials. Attorney, isa na lang po ang taong bayan ay hindi dapat mawala ng karapatan na maghalal ng ating mga opisyal. Attorney, isa na lang. Paano kung ang argumento po ng ilan na pabor doon sa panukala ayaw ba nyo makakatipid ng gobyerno, hindi na tayo mag-i-election ulit? Sus Mariones, napakababaw na dahilan. May budget yan. Paano hindi? Ay, di sa susunod na halalan, mas malaki na halaga ng gagastusin. Kasi, pataas ng pataas ang halaga ng bilihin, pataas ng pataas ang halaga ng serbisyo, kaya pag napospone sa susunod, mas mataas ang gastos natin kaysa sa kung halal natin itong 2025 election at yung magiging batas ay mawa 6 years, wala tayong gastos. Mas wala tayong gastos, Kaya mali yung sinasabi nilang makakabawas ng gastos. At yung bawas sa gastos, ang sabi ng Korte Suprema, hindi iyan dahilan para ma-postpone ang eleksyon. So yan mga ka-showing nyo, nakita nyo po at narinig nyo po ang sinasabi ni Attorney Romulo Makalintal, mga ka-showing, So mag-comment kayo sa baba mga ka-showing kung ano po ang inyong masasabi tungkol sa inyong narinig at nakita, mga ka-showing. Just comment down below, mga ka-showing, at don't forget to like, share and subscribe, mga ka-showing.